So ilalabas daw ito ni Tulfo sa Thursday. Yun yung bom, baba, na maidadrag kung totoo to. Kaya nga, kung ilalabas si Tulfo, kasi anong araw ngayon? Anong araw sa Pilipinas? Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, may 3 days pa. Okay? Marami pang pwedeng mangyari. Pero kailangan ilabas na natin para mag-isip-isip si Tulfo. What I am asking for this gathering is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang, wala namang mga problema dyan. Sabihin lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon, bago yung ihip ng hangin, umayag na kayo na pumasok, please tell us. You are our president, you are our leader. Tell us, so do you know what to do? Yun lang naman ng amin. Kasi, okay, kung talagang para sa Pilipino, sabi ko nga, kung idadrag mo si Lisa, dahil napanood mo naman, Raffy Tulfo ang video ni Lisa, incriminating video, na iginisa niya ang kanyang sarili dahil sa pagbati na simpleng bati, pero siya nga na lang ang hindi makapick up noon. Kasi the intention is, sama-sama tayo para maging milyonaryo. Ang sabi ni Lisa, salamat, di ba? Salamat, thank you for helping my family, lahat, my family and me, my husband, di ba? Sabi niya doon, salamat sa mga tulong, pero never ever niyang sinabi na, Mel Leonario, Mel Langka, thank you for doing such a good job, by helping our kababayan. Mga ganon, wala, di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga tinataya ninyo sa loto, mga palangga, hindi naman yan napupunta sa prize money. Napupunta yan sa sweldo ng mga tao, logistics and everything. And the most dapat is a charity. Which is walang charity. Puro party ang mga jutang ginines. So ngayon, yan ang hawak ni Tulfong bom, bababa. Okay? Are you ready for that? So abangan nyo to. Kaya kailangan, sabi ng Puting Ahas, Maharlika, ilabas mo to para i-pressure natin si Tulfo at i-pressure natin silang lahat. Ngayon alam nyo na may bom, may bababa. So ibig sabihin, nasa kamay ninyo kung paano nyo i-flood. Okay? I-pressure si Senator Raffy Tulfo. Ngayon, wala mo tayong mura-mura kasi binibigyan natin ng chance na ipatunayan niya na totoong para sa tao, hindi puro grandstanding. Ang eksena, sa Thursday, mag-a-absent si Langka, si Millionario. Okay? Mag-a-absent siya kasi magkakasakit daw siya. Imagine nyo, di ba, nalaman niya may sakit siya sa Thursday. Pinaplansya nila, nag-uusap-usap pa rin, I think they're working it out, na makumbinsi si Tulfo na wag ipakita yung kanyang mga ebidensyang hawak. Kapag hindi in-expose ni Tulfo yung kanyang bom, bababa na binili ng PC ni Robles na worth 30 million, ako ang magre-release. Okay? I will tell you kung ano yun. So that's how we play their dirty games. We're playing white games here, mga palangga, for the people, for you and me, di ba? For you and for me, di ba? Dapat ganon. Commission on Audit, magkakasabwat nga inatupas. Wala nga tayong kakampi. Wala tayong kakampi ngayon sa mga ahensya ng gobyerno. Lahat mga kawatan halos. Ang kakampi natin, tayo-tayo lang. Kaya sabi ko, get up, speak up, and pick them up. Okay? But hindi sila magwawagi by the power of my ngangabels. Okay? So sa Thursday, magkakaroon ulit ng hearing at magsasakit-sakitan si Robles. Sabihin niya na impatso siya, baka sana matuluyan na, no? This is the big scam, the PCSO, the Lotto scam. Ang pinag-uusapan tayo sa buong mundo, only in the Philippines, 433 winners. You know why? Alam niyo kung anong analysis doon? Kung bakit sunod-sunod ang pagkakapanalo sa panahon ni Kuting? Kasi ganito yan. Dahil sa kabubahan ni Lisa at ni Mel Robles, lahat sila ni Taning, akala mga dunong-dunungan, kung magaling sila, hindi natin mabubuking ang kahayupan nila. Pero dahil nga pulboronic, mali ang diskarte nila. The intention kung bakit nagpanalo sila ng 433 winners, kasi para sabihin ninyo, which is nababasa ko, ng mga iba na, ang galing-galing naman ng administrasyon ni Kuting, ang daming nanalo, 433 winners, di ba, ang daming natulungan? Di ba, yun ang ang sabi ng iba. Tanga. Alam mo kung bakit? Kasi, ang nanalo ng 433, magkano sila nun? 236 million, di ba yung tinamaan nila? Okay, 655 loto. Kung ang tumama, kayo, okay lang. Pero wala nga silang pinresent
na may nanalong 433 voters. Wala, nada. Isa yan sa tututukan mo. Tulfo, lahat kayo mga buwaka ng Genemis nyo, Congress at Senado, bayad lahat ng magkapatao nyo. Umalis kayo dyan, kami mag-iimbestiga. Isushoot ko lahat sa bangin niya mga yan. Diba? So yun, ang problema. 433 winners, akala nila matuwa kayo. Tapos akala ni Lisa at ni Robles at ni Kuting, oy maya-maya may nagpapanalo. Diba? Maya-maya may nagpapanalo. Ganyan-ganyan, ang galing talaga ni Kuting. Kung napupunta sa inyo yung panalo, di okay. Kaso napupunta sa kanila, napatunayan nung nakaraang hearing na ang nagtatanggap ng cheque ay isa lamang gawa-gawa at inamin ni Robles na edited. Napatunayan na ang litrato ay hango sa modelo ng isang clothing company. Ginurgur ang ulo, inilagay, tinakpan ng kung ano-ano, baka nga kapatid, kamag-anak ni Robles yun. Kaya sabi ko, ikaw, Rafi Tulfo, kung gusto mo talagang mag-grandstanding o palakpakan ka namin, hindi si Robles lang ang utak nito. Ang utak niyan si Lisa. Gusto mo, okay, gusto mo pa ng witness? For sure, marami ka na. I-boycott nyo yung loto. Kasi hindi naman napupunta sa inyo. Hindi na nga kayo nakakalapit pag may mga sakit kayo, di ba? Oh. Si Lisa, ang gusto natin mangyari dahil sa incriminating greetings, okay, ni Lisa, tanga na lang ang Kongreso at Senado kung hindi idadrag si Lisa. Dahil si Lisa ang nag-appoint, si Ahas ang nag-appoint kay Mel Robles. At inulat ko na sa inyo na may mga pagkakataon na pumunta si Robles sa Germany, pumunta sa Japan, di ba nagtatransport ng pera? Kaya mahirap ang Pilipinas dahil ang bilyon-bilyon pera ninyo napupunta sa iba't ibang bansa. Pinapatayo ng bahay ng mga buwaka ng Genemes na politiko. Katulad na lamang yung Zaldico. Hindi ko pa naano yung bago niya ngayon na etchos na kay Duterte, kay Pulong. Zaldico na bumili ng apartment sa Paris. Pinuntahan ko yan. May video ko, may picture ako, pinakita ko sa inyo. Pinasasara ang mga jutang Genemes na mga designers gamit ang pera ng bayan. Kaya ang Pilipinas, kung lahat ng politiko ay hindi nila ninanakaw ang pera, we don't need right now, sabi ko nga, na mga kadyutahan nilang FDI, foreign direct investment. We need that, you know. Kung meron, bakit hindi? Pero ang ibig ko sabihin, sa ninakaw pa lang nila na bilyones, 40%, ilan ang budget natin? 5.7 trillion for 2024. So you do the math, 50% of it, 2-point-something million. 5.7, 2.5, almost 3 million. Kasi trillion pala, sorry. Almost 3 trillion pesos. Kung yan ay hindi nanakawin ng mga hinayupak, my God, sabi ko nga, baka ang Pilipinas ang happiest place on earth, not the Disneyland. Pero paano gagawin natin? Papayagan nyo lang ba si Marlica na mauubos ang boses? You get up now. Speak up and pick them up. Erwin Tulfo po, not Rafi. No, si Rafi, yung senador. Si Tulfo, si Erwin, siya yung naging nasa sidekick ni Tambaloslos, ni Romualdez, na nag-grade sila ng mga, ang tawag dito, mga warehouse na bogus. Okay? Wala naman talaga silang ni-raid. Gawa-gawa lang. So, pare-pareho sila. Dati, sinusuportahan ko sila. But with ngayon, right now, wala kayong pinagkaiba. Enough na para sa bayan. Hanggat sinusuportahan mo lahat ng tao na nagkikis-as kay Tambaloslos, kay Lisa, kay Kuting, lahat kayong nagkikis-as sa kanya, wala kayong pagmamahal sa bayan dahil kayo ay mga taksil. Dapat na kayong kalusi. Alam mo si Erwin, sayang ka, no? You know, sayang si Erwin Tulfo. Pasayang kayo mga Tulfo. Oh, si Ramon Tulfo, nanahimik na rin. Lahat kayo nanahimik. Lahat tayo kukunin ng lupa. You freaking speak up. Yung mga jutang Genemes na ninanakaw nyo sa loto, ikaw Robles, pag inaratay ang 10 ng pamilya mo, hindi kayo kayang iligtas. Uutusan ko ang itim na mga bolate, sisipsipin ang bawat dugo nyo. Coco Pimentel, wala lang tahimik din. Okay, so si Coco Pimentel, ando doon sila bidabidahan, di ba? But more on Rafi. So sa kapapasok lang, sa Thursday, magkakaroon po ng susunod na hearing, karugtong ng nakaraang hearing nila, at idadrag na raw ni Tulfo ang kanyang mga ebidensya na ang mga nanalo ay katropa o kamag-anak ni Robles. Ngayon, kung wala kayong gagawin, mga Pilipino, lahat ng nanonood ngayon, sabi ko, i-share ninyo. Kung hindi gagawin ni Kuting na i-fire yan, si Robles, better na mag-ano kayo. Kung kailangan makatakas na kayo sa kahirapan, tumakas na kayo. Wala nang saysay ang Pilipinas. Ilalabas daw, sabi ni Tulfo, ang kanyang mga ebidensya, kaya nga abangan natin. At yung certain thing na binili ni Robles para mandaya kayo. Para mandaya sila pala, para dayain kayo. So, yun ang abangan ninyo. Pag hindi mo nilabas, Rafi Tulfo sa Thursday, okay? Ako ang maglalabas kung ano yun. Abangan nyo yun. Then, magsakit-sakitan si Robles sa Thursday.
Okay? Abangan nyo kasi yan ang utos ni Lisa. Magsakit-sakitan ka na lang. Oh, mga ganon, di ba? Tanggalin si milyonaryo, tanga na lang palangga. Nasusuka tayo sa ginagawa ni Marcos Jr. Pa-coldplay ang buwaka ng ina, 64 ka na. Ano gusto mo? Yeah, yo, hi, pulburon, ganon-ganon. Yan kasi pag masyonda ka na at 64, di ba? Although bata pa yung 64, ang ginagawa mo na lang dapat, graduate ka na sa, mga kabigaan. O mga, hindi ka feeling teenager, yung Coldplay. Ganon-ganon sila doon. They're trying hard. Coldplay. Tapos may helicopter ang mga giatay. Tapos sasabihin nila, papalusot sila kasi security daw ni Kuting, di ba? At pinutrektahan daw, kaya hindi daw nagland, nagsasakyan or whatsoever. Pinaggagago yung Pilipino. Ngayon nyo lang alam na traffic.